Hindi ko alam kung ito po ay sadya, pero sa tingin ko sadya. Wala pong General Marbil. Romel Marbil lang, no? Parang Romel, parang tigilan na natin, no? Parang ang pinahiwatig na open letter to Romel. Kung ako magbabasa niyan, inilalagay ni BP Sara yung sarili, parang baka nakakalimutan yun no? Kaya ganyan po ang tawag niya, Romel. Baka nakakalimot lang na ako ang Vice President. Diba? Kung ako mag-interpret niyan, Romel. Diba? Parang, diba? Nakakalimutan mo yata, Romel, na sino yung Vice President ng Pilipinas. Okay. Noong lumabas, eto po, basahin natin. Noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos ng usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naintindihan kita. Sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling, tignan nyo po wala na pong pakundangan, wala na pong ifs and buts. Ang paratang ni BP Sara, direkte. Ulitin ko lang, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling. So dinirekta niya na po na nagsisinungaling si General Marbil. Wala na pong yung mga general statement na kung ano-ano po, no? Wala, wag niyo pong intindihin na yan. Importante po itong sinasabi ng ating Vice President. Yung mga wala na yung mga China, anong kinalaman? Wala po. Okay. Wala nang sugar coating, dinirekto na nagsisinungaling. Natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Tama naman, panayang pa-interview ni Marbil. Pero hindi ko maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa aking mga kababayan. Dinirekta na. Ikaw ay nagsisinungaling at ikaw nililin lang mo sa mga interviews mo, nililin lang mo yung mga taong bayan. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi sa PNP's personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Okay. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan. Direktan-direkta na po. Lalo na kung ang kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Okay. Ang Vice President Protection Division na isinailalim sa PSPG, hindi ko alam yung PSPG kung ano meaning. Pakitignan nyo nga po. Ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo. No? Dinirekta niya. Yun po yung purpose ng Presidential Protection Division. Para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ng mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Okay? So hiwalay po. Ang linaw, no? Hiniwalay. Yang Vice Presidential Protection Division para hindi mapakialaman ng tulad ni kung sino man po yung PNP. Dahil alam nyo naman po, hindi naman po yan lingid sa atin na ang ginagawa pong PNP chief. Siyempre, may say po dyan yung Pangulo, yung alam ng Pangulo na kanya, di ba? Katulad, wag na natin, hindi naman natin kilala si Pangulong Marcos .
Tignan na lang po natin si Pangulong Duterte. Ang napakatagal niyang PNP chief si General Bato na ngayon ay senador. Oh. Talagang ganun po yun eh. Kaya po, naisip na po yan ni si Vice President Sara Duterte. Nauunawaan niya, kaya po yan nagtayo ng ng sariling parang PSG, di ba? Yung Vice President Security Group. Kasi naisip niya yan eh. Na balang araw, hindi niya naman naisip na siya pala ay hindi ituturing na unit team. Balang araw, siya pala ay tatablahin, no? Para po lahat na ng Vice President, kabatiman o hindi, ng Pangulo ng Pilipinas, may sariling security. Hindi po siya, no, yung nanghihingi lang. Hindi po nanghihingi lang ng security diyan po sa Pangulo. Lalo na kung hindi niya makakasundo yung Pangulo. Okay. Balik tayo. He said, police also augmented Duterte security every time she visit provinces. Ayan. Kada raw dumadalaw si BP Sara, tignan po ninyo pag working po yung Vice President, natural po iikot yan. No? Kung nagtatrabaho po talaga yung Vice President at hindi lang po nagpo-photo ops tuwing mayroong mga sakuna, iikot po yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Lalo na po nung unang bahagi ng pagiging Vice President ni Sara Duterte, na siya po ay DepEd Secretary pa. No? Tatandaan ninyo, wala pong hiwalay na security personnel bilang DepEd Secretary. Di ba? Okay. He said, local police also augment Duterte security every time she visits province. Ito po sagot ni Sara Duterte. Kaya nga may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Yun nga po yung sole purpose nung pagkakaroon mo ng Vice Presidential Protection Division. Para hindi na yung mga local police maaabala. Okay. We requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region and they agreed. Ito po pinakamalupit na pinasisinungalingan ni BP Sara. Walang request na nangyari. Hindi sila nag-request. Sinabihan lamang ng PSPG ang OBP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami... so, again, ito po pinatotohanan ni BP Sara na nagsisinungaling talaga to. Kasi ang pangit pong pakinggan, no, sa mga interview na tinanggalan ko talaga yan tinanggalan ko yan si Vice President ng Security kasi tingin ko hindi niya naman kinakailangan. Mas magandang pakinggan pag ini-interview siya, di ba? Nag-request naman kami, pumayag sila. O ngayon, ito po sabi ni BP Sara, walang request na nangyari. Hindi sila nag-request. Ano pala nangyari? BP Sara, hindi sila nag-request. Ano po ginawa na lang? Ito po, bakit hindi question ni BP Sara samantalang Vice President siya? Yeah? Kung wala pa lang sila request, nung una pa lang. Ito po sagot ni BP Sara, maliliwanagan po kayo. Di ba kung kayo yan, matabil din ang bibig ni BP Sara, pwede niya sagutin agad at that time. Ito po sagot niya.
Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Putya, grabe po yun, no? No? Antindi po nitong pagkakabanat na to ni BP Sara. Hindi na kami nakapagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Romel? Si Romel ang batas dito sa Pilipinas. Tuloy natin. Ako natutuwa ako pag mga ganito eh. Pag mga sumasagot yung mga Duterte. Hindi sila, siya. Hindi sila, walang sinabi si BP Sara. Alam nyo, kay BP Sara, ang kagandahan kay BP Sara, hindi po to, si BP Sara pag umatake, hindi po yung kalat-kalat na yung mga maraming paikot-ikot. Dinedirekta niya. Ikaw naman ang batas, di ba? Marbil? Ikaw. Hindi niya sinabi yung Pangulo o kung sino pa man. Si Marbil ang kausap niya. Tinutukoy niya. Ikaw ang batas. Okay. Pustahan tayo. Magtututuro naman niya si Marbil mamaya. Alam niyo po, kayo po, Senate, no? Nagsasabi po ng ganito ang ating Vice President, hindi nyo po pwede itong ignore. Okay, tuloy po natin. Napakahaba po nito. Pero hindi po nainip. Ang sarap pong, lalo na siguro kung sa speech to, no? Okay. Sana ba? Kasunod nito, ay, hindi na kami nakapagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. So, walang request. Mas maganda lang. Bakit sinasabi na nag-request sila at pumayag naman yung Vice President? Mas masarap pong pakinggan yun eh. Mas kagalang-galang eh. Kaysa naman, iniutos ko po na tanggalan ng Vice President. Kasi magko-question ng tao, sino ka? Mas mataas ka pa ba sa Vice President? Sino ka? Para utusan mo yung Vice President na nauna na sa'yo, yung mga PNP chief na nauna sa'yo, ay hindi ginalaw yung security. Sino ka? Para tanggalan mo na security. Okay.